Good afternoon. Good afternoon, teachers. Good afternoon sa inyong lahat. Again, it's Tuesday afternoon. Thank you for being with us. Tuesday afternoon is always a challenge, di ba? We're in the middle of probably doing house chores, errands sa bahay, or habol sa SB. But you honor God by taking few minutes time off, 30 minutes, just to be ministered, just to be with Him this afternoon. So thank you. God bless you all na nandito and salamat for being with us today. So we were listening to songs, worshiping the Lord. You know why we play songs? Why it's so powerful when you play worship songs? Pag may nagsishare ng word, we read or we listen to the word, that is the time the word or God ministers to us, right? But when we lift up the worship, when we sing unto the Lord, that is the time we minister unto the Lord. Kaya ang ganda pag nag-worship. Imagine that you have that wonderful privilege to minister unto the Almighty God. So, diretso ang ating worshiping. We will worship the Lord now with a story, a testimony from one of our co-teachers. Teach Maurice, are you with us? Yes po, hello. Okay, well, Teach Maurice, it's wonderful. I know it's not always easy to share a part of your life, but you stood up. You're standing up for the Lord to share how God has worked in your life. So you have the floor. Sige, try ko po bilisan. So, nung second year high school po ako, sumali po ako sa Baliktanaw. So, ethnic dance and folk dance siya. Mostly third year and fourth year yung kinukuha doon. So, kahit second year pa lang ako, tatlo kaming member sa classroom na nakasali doon. Ako, yung best friend ko, tsaka yung ex ko. So, itago na lang natin sa pangalan yung best friend ko na si Chari. Tawag dito, elementary pa lang classmate ko na siya, and then lagi na siya napapabalitang magnanakaw. So tuwing may nawawala ng gamit, lagi siya pinaparinggan, sinusulat sa blackboard. And then pero nung high school naman hindi ko na pinansin yun kasi inisip ko, okay naman siya. So naging magkaibigan kami, naging best friend kami, and inano ko na lang na itatago ko na lang yung mga gamit ko kung sakaling magnanakaw nga talaga siya para hindi siya matukso. And then naisip ko na siguro hindi naman niya gagawin sa akin yun um, kasi kaibigan niya ako, eh, so naisip ko. So, yung sa Baliktanaw namin may nanakawan ng pera, and then pinalitan ng director namin sa Baliktanaw yung pera. And then nung may nagkaroon pa kasi ng second instance na may nanakawan ulit ng pera, and then so yung nag-meeting kami, nag-warning na yung director namin sa Baliktanaw na kilala niya daw kung sino yun, itigil na daw. Tapos pero medyo hindi nga ako naniwala dun kasi parang so kung alam talaga nila kung sino yung magnanakaw, so parang kailangan tinanggal na sana nila. Pero ayun, nagkaroon pa ng ibang mga instance na may nawalan ulit ng mga pera, hanggang sa to the point na may nawalan na ng cellphone. So hindi na ako na-shock na sa totoo lang kasi nga 'di ba classmate ko pa siya before, na napabalita nga yung best friend ko na siya yung kumuha ng cellphone. And nandun daw sa CR daw, nilagay daw sa taas yung cellphone, may nakakita daw ganyan-ganyan. And then nung one time naka-text ko nga yung ex ko, bigla niyang sinasabi na Magna naman yung ka-text ko. So, hindi ako naniwala dun kasi dun sa baliktaran more on inaasar niya talaga ako na ako daw yung pinakapangit, mga gano'n. Gano'n niya ako asarin. So, akala ko isa na naman 'to sa mga eme niya na ako daw yung magnanakaw, and sorry. And then, so nage-gets naman ba? Ang bilis ko lang magsalita. Ayun, yun yung ano ba yun? So ka-text ko nga yung ex ko na ako daw yung magnanakaw, and then pinuntahan siya agad ni Chari. So inisip ko siyempre pagtatanggol niya ako, and then nung ayun na, yung malapit nang matapos yung Baliktanaw, eto si merong ito yung isa kabaliktanaw namin na bakla lumapit sa'kin, sabi niya, um, mahina at seryosong tanong niya sa'kin, ikaw daw talaga yung magnanakaw, hindi daw si Chari. So nagulat ako, wala akong kamalay-malay. So kinausap ko yung ilan sa mga kabaliktanaw ko, and then tinanong ko kung ayun nga, na-confirm ko nga wala akong kamalay-malay na ako na pala talaga iniisip nilang magnanakaw. And then sabi ni ano ba yun, and then yun nga, and then tinanong ko sila kung bakit sila naniwala, and then may umiyak daw kasi ako nung time na yung parang may nakawan, and then sabi kasi ni Chari,
parang yung sumakto nga daw yung pag-iyak ko that time, pero yung pag-iyak ko naman yun, meron yung ibang dahilan, hindi naman yung about sa pagnanakaw, and then another story to tell pa kasi yun. So sinabi ko na sa kanila yung dahilan kung ba't ako umiyak no'n. So hindi nga, sabi ko kasi sa kanila, alam ko sa sarili ko na hindi naman talaga ako yung nagnanakaw, alam ko sabi sa sarili mo lang, eh, kapag nakatalikod ka nga bina-backstab ka na ng iba, yung parang sinusungayan daw, hindi ko naman alam yun, na gano'n na pala tingin nila sa'kin. And then, so siyempre high school pa lang ako no'n, hindi ko pa talaga alam kung paano solusyonan yung mga bagay-bagay. Kasi alam ko medyo mabigat na problema 'to kasi nga, sa balita nga 'di ba may napagkamalan siya yung magnanakaw kahit siya naman talaga yung na-snatch and then yung pinatay, 'di ba? So medyo mabigat nga talaga 'to. So open up na ako sa mother ko, and then yun nga pumunta yung mother ko sa school namin, and then nung patapos na yung Balik-Tanaw, siyempre sa covered court na kami nagpa-practice nun, mga 2 days or 3 days na lang bago yung show. So kinausap ng mother ko yung teacher, sabi ng teacher, "Kami na po ang bahala." Sabi ng mother ko, "Ay hindi, tipunin niyo yung mga bata, meeting niyo yan. Kung hindi irereklamo ko sa school yung DepEd." And then kinausap din ni mama si Chari na ibawiin daw yung sinasabi niya. Sabi ni Chari, "Oo, kakausapin ko sila isa-isa." "Ay hindi, ayoko ng isa-isa." And then kaya yun, so to cut the story short, nag-public apology nga si Chari. Nag-meeting kami, and then yun, naiyak siya, nag-group hug. Group hug din siya kasi ngayon parang naiyak siya no, na namin niya biktima lang daw ako, siya daw talaga. And then, kung sino yung umiyak siya yung yayakapin, siya yung patatawarin. Nung nagkaalaman na, so yun nga bumalik na yung mga red flag sa'kin, naalala ko na nag-flashback na siya na kaya pala sumungit yung iba. Akala ko dun lang dahil sa ex ko na nag-iimbento ng kwento at nang-aasar sa'kin kaya parang medyo mean na yung iba, yung pala dahil na nga pala dun sa pagnanakaw. And then, nag-flashback din sa'kin na nung nawalan ako ng 20 kaya pala nag-alala si Chari na, "Alam ng mga balik-tanaw natin na nawalan ka ng 20." Sabi ko, "Hindi." Pero nung nawalan ako ng 20 that time, hindi ko naiisip na si Chari yung kumuha nun. Naisip ko, "Saan kaya na-misplace yung 20? Nagastos ko na kaya?" So yun pala, parang na-discover ko na flashback sa'kin ay si Chari yang kumuha nun kasi siya yung tumingin din siya ng wallet ko, eh. So yun nga, kaya pala nung tinext ako ng ex ko na mag na daw ako, sinabi ko kay Chari, nag-alala siya. At dali-dali siya pumunta dun sa ex ko, akala ko ipagtatanggol niya ako that time, hindi pala. Kaya niya pala pinuntahan para sawayin at 'wag ko nang malaman. So yung inisip ko na hindi niya gagawin sa'kin na pagnanakawan ako, ako pala talaga yung mapupuruhan sa pangyayaring 'to. And then, siyempre masakit din yun, eh, kapag, siyempre 'pag pinahiran ka ng kulangot sa damit siyempre magagalit ka, 'di ba? Pero yung paano pa kaya yung dumi ng pagkatao ng iba ipapahid sa pagkatao mo. And then yun, so yung ex ko tinext ko pa yun na, "Bakit nung, nalaman mo na tawag dito, na ako yung magnanakaw galit na galit ka, pero nung nalaman mo na si Chari yung magnanakaw, bakit hindi ka galit?" So yun, so nung 3rd year, and then natigil so si Chari nag-transfer na siya ng school, and then nung 3rd year, siyempre dahil inaasar ako nung ex ko sa Balik-Tanaw, hindi na, siyempre ayoko magkaroon naman ng gulo dun sa Balik-Tanaw kaya pinagpapasensyahan ko na lang yung pag-aasar niya, tsaka nakakahiya naman na mag-aaway kami. Kasi nga 'di ba ex ko siya, so nakakahiya naman. So nung 3rd year, hindi pa rin siya natigil sa pang-aasar sa'kin, napansin niya siguro na tabing yung ilong ko nun. Kasi, yun, kasi nga nung grade 6 ako is nagkaroon ako ng pigsa sa ilong, so nag-swell din siya. So parang, nagpeklat pa siya kaya medyo na-deform siya. So siya lang naman yung nakapansin nun, di naman daw halata, and then siyempre pinapa-derma na rin natin ngayon yung peklat natin diyan. And then hindi, so yun nga, kapag nagre-recite back, inaasar niya ako, kinakanta niya akong tabing, ang ilong, mga ganyan. Pero tapos kung ano-ano pang inaasar niya, to the left, right, left, right. So hindi ko na nga pinapansin kasi nga nakakahiya naman mag-aaway kayo tapos ex mo biglang mag-aaway kayo ng parang personal, 'di ba? So dahil hindi ko na nga pinapansin, bakit may nabalitaan pa ako sa classmate ko na ipapa-rape pa daw ako nitong ex ko kasi nga may mga frat pa siya, bakit may ipapa-rape pa? Hindi ko na nga siya nilalabanan, hindi ko na nga siya ba't may to the point na ipapa-rape pa. And then one time binato niya ako ng pamaypay, and then sabi siyempre nung binato niya ako ng pamaypay, yun yung pagkakamali niya kasi, so nagkaroon na ako ng pagkakataon na makaganti sa kanya. So alam ko naman talaga na siya yung bumato sa'kin ng pamaypay. And then so nilapitan ko siya, ah tawag dun, so pinalo ko na yung pamaypay sa ulo niya ng buong force ko kasi nga siyempre sobrang payatot ko nun, kalansay talaga ako nun, kaya inisip ko kapag pinalo ko siya ng pamaypay, baka hindi niya maramdaman, kaya talagang finul force ko yung pagpalo sa pamaypay sa ulo niya kasi nga may naramdaman ko rin yung pagbato niya sa'kin ng pamaypay sa ulo ko rin tumama, eh. Tas siyempre nagalit siya, ayun na yung time na nag-away na nga kami nun kasi nga, hindi ko na nga siya pinapansin, and then talagang kinulang sa pansin, pinato talaga ako ng pamaypay. And then, sabi niya, "Sigurado ka?" Actually 99.9% sigurado ako nun kasi nakita ko yung
yung nalingunan ko yung pag-target niya sa akin, eh. So, nagbisi-bisihan ako nun pero expected ko na talaga na may lilipad na pamaypay sa ulo ko and then may convo pa kami nun na, siyempre sa papel lang yung convo nun, basahan ng papel and then parang, kasi siyempre wala pang Messenger nun. So, sa papel ka lang magsusulat and then yung reply sa papel lang din, basahan lang din ng papel and then pag-uwi ko, hindi ko alam kung bakit biglang nakita ng mama ko yung papel. Kasi nga hindi ko naman talaga siguro nalaglag ko yung papel, I don't know, basta nakita ng mama ko nandun yung combo na yung about sa ipapa-rape. So hindi naman ako parang hindi kasi ako makapaniwala yung about sa ipapa-rape, ang isip ko talaga eme-eme lang, eh. Pero nabasa kasi ng mama ko, so seryoso kasi sa magulang yun. So ayan na naman, pumunta na naman yung mama ko sa school and then na-guidance na naman kami kasi ano, eh, parang yung ano yun, mas masama pa yung pakiramdam ng mama ko nun, may lagnat pa siya pero pumunta siya. Yun na raw pala yung araw na ki-kidnapin daw ako, ta's ipapa-rape na raw pala ako nung araw na yan pumunta yung mama ko. Siguro paraan na rin ni God na nalaglag ko yung papel ng convo namin nun. So ayun nga, 3 na lang nga kami dun sa Baliktanaw, dapat kami yung teamwork nakasali dun yung best friend ko tsaka yung ex ko, dapat kami nagtutulungan. Basta ayun, na-kick out na rin siya and then siguro nga, ayun. So yun nga, idol ko talaga yung mama ko and then sa pagluluto, sa katapangan, sa paglilinis ng bahay, sa pagharap ng mga problema and then nung college pa nga ako, nagkaproblema rin sa trabaho yung father ko and then na-scam siya ng pinagtatrabahuhan niya. Ah, Tawag dito, ano ba yun? So parang medyo commission-based siya. So commission-based siya, nagtitinda ng mga yung parang package sa mga binuburol and then parang dinadaya na sila ng company, mga empleyado na hindi naman lahat talaga ng pamilya is kukuha ng anong package, eh, yung package na maliit, eh. Laging ang nilalagay sa record is yung maliit na package. So hanggang sa hindi na rin nakakapag-uwi ng pera yung father ko sa bahay. Hindi na, so yan na po, in the dark place na rin po yung father ko nun kaya hindi pa rin po, sabi namin, magkatrabaho na lang kami. Sabi ng ayaw naman ng mama ko kaming magtrabaho. Ayaw niya kami patigilin talagang, "Hindi, walang hihinto sa inyo." And then, tinanong din ng sinabi rin nung lola namin na umuwi na lang kayo ng probinsya. So, pinag-isipan ni mama, hindi daw lang daw, 'wag daw kaming uuwi ng probinsya kasi parang gano'n din daw. Kaya so, nagdasal siya. So, ang nangyari, bale nangutang siya para makapagpaaral kami kasi ayaw niya nga kaming pagtrabahuhin. And then yung sa tindahan nung kapitbahay namin, nag-uuwi siya ng mga grocery, may 5 kilong bigas siyang inuuwi. Halos halos isang taon din kaming pinautang ng kapitbahay namin kasi ayaw kami, hanggang sa naka-graduate kami dahil sa tindahan ng kapitbahay. Pero nakapagbayad na kami nung nakapagtrabaho na rin ako and then ayun, dami rin ng problema nung college na na ano pa ako nun, na-dengue pa ako nun. So ayun, yung sa faith naman kay Lord, consistent naman yung faith ko sa kanya. I don't know kung sabi nila normal daw yung on and off na faith kay Lord. Consistent naman ako, ewan ko kung abnormal ako. So yung prayers kasi, lagi ko sinasabi, wag akong pababayaan, wag kami pinapabayaan. So hindi naman kami pinapabayaan ng mother ko. So yun. So kung mag-a-abroad ka and then baka ito na yung hinihingi mong sign na hindi ka na nga talaga mag-a-abroad, kasi ako hindi ko ipagpapalit yung mga luho na maipapadala sa'kin ng mother ko kung nag-abroad siya, kaysa yung mas pipiliin ko pa rin yung nangyari na wala kaming pera pero laging andiyan yung mother ko. Na kung bibigyan ko nga lang talaga ng award yung mother ko is, most lawyer award. So kasi ang daming naipanalong kaso sa buhay ko. So ang dami pang kaso sa buhay ko na laging nakagapay yung mother ko. Feeling ko, tinupad talaga ni Lord yung lagi ko dinadasal na wag niyo kaming pababayaan. So kahit anong pagsubok, may mga dumarating pa naman, so magigising ka na lang, in trouble ka na, eh, magigising ka na lang kahit wala kang ginagawa, may problema ka na, eh. Pero yun nga, sinasabi ko lang na wag niyo kaming pababayaan and then yun, pinapatapang pa rin tayo ng sa buhay ng mga yun nga, pinapatapang pa rin tayo ng mga kung ano yung mga, pagsubok. So yun lang po, thank you. Wow. Ang daming pinagdaanan, ang daming pagsubok. But God has been faithful to you. Even at times, God said, even at times that our faith is weak, even at times that we are faithless, God remains faithful. Salamat, Tish. Dahil mong pinagdaanan, but God has seen you through again and again and again. And here you are, telling us your story of how God has been good to you. Ay, Salamat. Yeah. dagdag ko lang, Teach Pay, kaming 3 naman na hindi naman kami pinabayaan ni Lord, eh, kahit naman yung nagnakaw yung best friend ko, nakapag-transfer pa rin naman siya, nagbagong buhay pa rin naman siya, yung ex ko naman kahit na-kick out siya.
nakapag-ano pa rin naman siya, balik third year nga lang siya, pero 'di ba, face the consequences na lang. Pero lahat naman kami, hindi naman kami pinabayaan din lang naman ako. So, yun nga, face the ano na lang, kung ano yung hatol sa'yo ng universe, 'di ba? Pero nakapagbagong buhay pa rin naman sila. Praise God. Thank you, Teach. Thank you. Wow, ang ganda ng storya. Thank you. Teach, for next Tuesday, sinong ino-nominate mo to teach? CAA po. Sino? CAA na lang po. Teach AA. You ready next Tuesday? Yes po, brother. With Lee Jones, pareho tayo ng team. Yes po, Okay. Hey. Okay, well, thank you. Thank you, Teach. Thank you. What a way to start our story. It's a simple story. But you know, even in the simplest story, you see how God is there always with us. So thank you. And nasa balik-tanaw ka pala. So magbalik-tanaw tayo ngayon to Sorry po some of the nabanggit ko words. yung pangalan, di ko sana babanggitin yung yung sinalihan ko, pero ayun na. Pero ano naman, kung nabibigyan naman ng solusyon yung mga problema, pero ayun. Lahat naman may pinagdadaan ng negative, pero I don't want to ano na lang to negative sa baliktanaw na kung kilala niyo sila. So, Yes. So ngayon gagamitin natin balik-tanaw para magbalik-tanaw tayo sa salita ng Diyos that Jesus said years and years ago. So magbalik-tanaw tayo sa ilang verses na sinabi niya and why it is so powerful, especially now. So I will read the verse, and this we find in Luke chapter 15, verses 1 to 2. And the verse goes like this. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Let us pray. Father, we entrust to you the next few minutes. Most especially, we lift up your words to you. For you said, when we lift up your words to you, it will not come back to us void. Let it come back to us to teach us, to inspire us, to encourage us, Father. We surrender the next few minutes to you. May you minister through your Holy Spirit to those who are here tonight listening, Father. And we thank you. All this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Simple, 2 verses. You know, I find Luke chapter 15 sa akin one of the most powerful chapters in the Bible. Most would say John chapter 3 kasi nandun yung for God so loved the world that he sent his only son that whoever believes in him will have life everlasting, John 3:16. But I think Luke chapter 15, this is where God reveals who he really is. This reveals that everybody matters to God. And this chapter shows to us the true heart of the Almighty God. First 2 verses says it all. The Pharisees, they repelled sinners. But look, Jesus attracted sinners. Where Jesus went, sinners gathered around him. Jesus, when asked before, was asked, "Why did you come?" And Jesus said, "I come for the sick, not the well. I come for the sinners." Here, the tax collectors come. The tax collectors were looked down by the Jewish people. They were the worst of the worst, the lowest of the lowest. Why? They collect taxes and they collect more than what is due the people. Because why? They pocketed the money themselves. And these are exactly the people who were there gathered with Jesus. The same people that Jesus ate with. And not only that, so were all the other sinners, the prostitutes, the beggars, the thieves, the homeless, all of the others that did live the lives, the kind of life, the kind of pious life that the Pharisees want you to live.
See, the Pharisees' religion have absolutely nothing to offer these people. Their religion has a lot to say about self-righteous people, but to wayward people, the Pharisees' religion have nothing absolutely to offer them except rejection and contempt. But to these people, Jesus has something to offer. He offered them acceptance. He offered them forgiveness of sins. He offered them freedom from guilt. He offered them release from the power of sin and offered them unconditional love. He offered them hope and the meaning of life. These two verses said it all, revealed the heart of God. He came for the lost like us. And Jesus went on further in the chapter to tell three stories. The story of the lost lost sheep, lost coin, lost son. Obviously, there's the three stories. The three stories carried with it something similar. Lost, and this is why this is so powerful. The story of the lost son I've shared with you last year. This is also called the parable of the prodigal son. Briefly, I'll go through the parable of the lost sheep and the lost coin. So we go on further in the same chapter, the parable of lost sheep. Jesus said, suppose one of you had 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? You know, paano mo malalaman na nawala? May 100 sheep ka, pare-pareho. After a while, you wouldn't keep count. But Jesus in John chapter 10 said, I know my sheep and I know my sheep's name. Isang tingin lang yan sa 100, alam niya eksakto sinong nawawala. And you know what he will do? He will leave the 99 and look for that one na nawawala. And when he finds it, he joyfully puts it on karga niya. Hindi niya inaka yung sheep kinarga niya. Kinarga niya yung sheep. Then he calls his friends. Then he calls his neighbors. Sabi niya, rejoice with me. I found my lost sheep. He was just so happy to find the lost sheep. Nagtawag siya. Hey, rejoice with me. I found my lost sheep. Second story. The story of the lost coin. Suppose a woman has 10 silver coins and he loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the floor, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors. Sounds familiar? She calls her friends and neighbors and rejoice with me, I have found my lost coin. And so with the story of the lost son. Nung bumalik siya, ang ginawa ng father is to rejoice and celebrate. So, the three things, similarity with these three stories, all were lost. All were found. And what did God do? Celebrate, to rejoice. For the ones that were lost were now found. And this is exactly what Jesus used to describe the sinners separated and astray from God. Lost in the dictionary means to go astray or to be separated from home. And this is exactly what Jesus meant. Outside of Jesus, we are lost. We are separated from home. And Jesus said, I am the way. If you are lost, I am the way. If you are lost, I am the shepherd. And this is the power of Luke chapter 15. For we all were once lost. Di ba yung kantang Amazing Grace? I once was lost, and now I'm found. And even if you're found now, you were once lost. And this chapter explains the heart of God for people like us, lost people. If you're here and listening to this word,
You're lost, lost because of the struggles in your life, because of the challenges in your life, failed relationship, bad decisions, bad company. You're lost. Call on Jesus. I urge you, I encourage you. Call Jesus as your shepherd. Call Jesus as the way. Accept him as your Lord and Savior. And let him lead you to the way. Simple story. I honor your time always, so I keep my sharing with you short. But that is why that is the most powerful chapter, I believe. Luke chapter 15. Because this is the heart of the Almighty God, to go for the lost. For we all were lost. We all got separated from God. Now we have a way through Jesus Christ. Now we have a shepherd to guide us. Now we have a Lord and a Savior. So as you reflect on this today, this evening, and if you are being lost because of so many things happening in your life, call on Jesus. Let him lead you. Let him be the way. You are exactly the one Jesus came for. I was exactly the one Jesus came for. I was so lost. I was so lost in the perks of life. I got lost. Now I'm found. And he came for people like me. He came for people like you. Amen. Let's pray. Father God, we thank you. And I pray that this story will just reverberate in the hearts of the people who are listening today. And to those who are struggling right now with their lives, who are lost because of problems, because of challenges, Father, I pray that they will call on Jesus as their way, as their shepherd, your Son Jesus as their Lord and Savior. And through him, may they find their way back to you, so that once they were lost, now they will be found. Thank you for your word. Thank you for this time. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, teachers, Amen. who's closing? I am, Pastor. Yes. Yes. Ay, ano Okay. lang. Tito Ray lang. Ikaw naman. Tito Ray Okay. lang. So anyway, I really like the sharing. It's God's heart for the lost. Yeah. And you know what? I really like also na yung sinabi ni Pastor kanina na yung sheep niya, kumbaga we are reflecting as yung bagay na yun para sa atin. And we are the sheep of God. Yung 100 sheep, isa lang yung nawala. And yet, you know what? Napakabuti talaga ng puso ng ating Panginoon. Jesus welcomes sinners with grace and love. And many times, niisip natin na we have to be good enough to come to God. But the truth is, Jesus came for the broken, the lost, and the hurting, and He does not want for us to be perfect. Hindi kailangan ng Diyos na tayo maging perfect. He invites us to be as we are. Tinatanggap niya tayo kung sino tayo. All we need to do is go to Jesus, pumunta tayo sa ating Panginoon. Kasi gaya ng sinabi kanina ni Pastor Ray na yung prodigal son, kahit anong sama, kahit anong ginawa niyang kasamaan, tinanggap pa rin siya ng kanyang ama. Ganon din ang ating Panginoon. What more pa kaya? Right? Ang ating Diyos, kahit tumalikod na tayo, whatever we do, whatever sins that we did in our past life, pag nanumbalik tayo sa Kanya, you know what? Open arms ang ating Panginoon para tayo muli ay tanggapin. And also, sabi dito, God's joy is the saving the lost. Yun yung sinasabi sa parable of Luke 15, no? Yung binanggit kanina ni Pastor Ray na the lost sheep, which is yun nga sinabi ko, God leads the 99 to find the one lost sheep. Kumbaga parang sino ba tayo? Sino ako? Sino tayong lahat? Para hanapin ng ating Panginoon. At we are special. Special tayo na anak ng Diyos. All we need to do is lumapit lamang tayo sa Kanya, manumbalik tayo sa Kanya. Kung tayo ay noon na may sinasambahan,
manumbalik tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dahil walang talo. Hindi tayo talo kapag tayo ay nanampalataya muli sa ating Panginoon. Kapag tayo ay patuloy at patuloy na mananampalataya sa Kanya. And then the lost coin, yung babae na kumbaga the woman searches carefully for one lost coin. And then the prodigal son, like what Pastor Ray told a while ago. And it is a father loving welcomes back his lost son, di ba? So, in Luke 15:7, sabi, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 99 just persons which need to repentance. And you know what? Heaven rejoices over one sinner. Ang isang kumbaga, ang isang makasalanan, manumbalik lamang sa Diyos. Libo-libong anghel ang nagsasaya sa taas, sa kalangitan. And that's how valuable every soul in Him sa ating Panginoon. Importante tayo sa ating Diyos. Manumbalik tayo, isang kaluluwa lang, manumbalik muli sa kanyang presensya. Libo-libong anghel. Imagine, libong-libong anghel ang nag-rejoice sa kalangitan. Mas lalo na ang ating Panginoon. And, you know what? Ang kailangan natin, Jesus is calling us to first come to Him. No matter how broken we are, He welcomes us. So, sino pa tayo para magmalaki? Wala tayong dapat ipagmalaki sa ating Panginoon. Kahit anong ginawa natin, kahit anong ginawa natin kasamaan, He always welcome us. Buong bisig niya tayong yayakapin. Buong kamay niya tayong dalawang kamay, kasama pa ang paa, na natatanggapin tayo ng ating Panginoon. Kaya, and then, Jesus also show love and grace. Like Jesus, we should reach out to those who feel lost. Kailangan hindi lang tayo maging makasarili. We have to share the good news of salvation. Kung ano yung nararamdam ano yung nakakamit natin ngayon, we have to share the gospel. We have to share the Bible. We have to share to other people na kung saan yung ating nararanasan ngayon na for the Christian, I don't know, I'm not making this para sa ibang tao na hindi naman Kristiyano, pero I believe everybody is a Christian. Iba-iba nga lang ang mga sekta, right? Pero, you know what? Pagka, we should reach out sa ating Panginoon through prayers, and then sa pamamagitan ng ganito, Bible study, and also for attending church services. Sa pamamagitan na yon, and also sharing the Word of God is much better. And then also, we have to celebration. Let's rejoice when people find their way back to God. So, kagaya ng mga anghel na libo-libong nagsa-celebrate kapag may na-lost na bumalik, tayo rin. Like for example, may natisod sa atin, sa church, of course, hindi naman tayo perfect, which sometimes we do a sin. So, pagka may bumalik siya sa ating sa panambahan natin, mag-rejoice din tayo, magalak tayo, matuwa tayo. Kasi ibig sabihin nun, yung puso natin handa na magpatawad. And we need to forgive. That's very important. Pag nakagawa tayo ng kasalanan, kailangan natin forgive. Kagaya ng ating Panginoon na kung saan taos puso na nagpo-forgive sa lahat ng makasalanan dito sa mundo. And then also, if we feel lost, Jesus is inviting us, He loves us. He is calling us every time. Tayo lang yung minsan matigas ang ulo. Minsan, yung tipong, andyan na yung madaming problema, pero ayaw pa rin natin lumapit sa Diyos. No, that mentality is wrong. Pag may problema tayo, lalo tayong lumapit sa Diyos. Kasi siya lang bukod tangi ang makakatulong sa atin. Siya lang bukod tangi ang open arms na tatanggap sa atin. Yung ibang tao, pananawaan tayo, pero ang Diyos, never tayong pananawaan yan. Never na magsasawa yan sa atin. Kaya, I really advise na talaga na dapat tayo ay lumapit sa ating Diyos. Kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay minsan matigas ang ulo, pero pag lumapit tayo sa Diyos, one snap of the finger lang, tutulungan tayo in a perfect time, in a perfect situation, and sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Yun lamang po. Marami pong salamat. God bless us all po.
And salamat po sa mga umattend po sa araw na ito. At kita-kita po tayo muli sa darating na Tuesday. And thank you very much po, Pastor Ray, sa napakaganda po na talakayan sa araw na ito. And God bless us all po. Goodbye everyone.